Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 156, Retreat Practice. Pagkatapos bumalik sa punong tanggapan ng Koilang Dragon Association, dinala ni Uncle Pan ang mga eksperto ng Koilang Dragon Association pabalik sa panloob na isla ng Boundless Sea Domain. Sa ilalim ng imbitasyon ni Elder Zhu, pansamantalang nanatili si Xingju at ang iba pa sa punong tanggapan ng Koilang Dragon Association. Gusto rin ni Xingju na samantalahin ang pagkakataong ito para pinuhin ang Beast Souls na nakuha niya mula sa Darkhold. Ang Beast Souls ay bihira sa una, at hindi lahat ng godly level magical beast ay nagtataglay ng Beast Soul. Gayunpaman, nakakuha si Xingzu ng ilang dosenang Beast Souls mula sa Darkhold sa pagkakataong ito, at masasabing nakagawa siya ng napakalaking windfall. Ang mga Beast Soul na ito ay dapat na naipon ng Dark Shadow sa nakalipas na ilang taon para sa tinatawag na Soul Project. Sa madaling salita, si Xingju ay nakakuha ng malaking bargain. Ayon sa pagtatansya ni Xingju, ang kanyang soul power ay aabot sa isang kakilakilabot na antas kung kanyang pinuhin ang lahat ng Beast Souls. Bukod dito, ang kanyang lakas ay maaaring makalusot pa sa mid-level martial god realm. Ito ang misteryo ng soul devouring art. Maaari nitong gawing sariling lakas ang soul power. Gayunpaman, ang pagpino sa napakaraming Beast Soul ay isang malaking proyekto. Bago sila pinuhin, kinailangan ni Xingju na gumawa ng ilang paghahanda. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang soul power. Sa panahong ito, nanatili din sina Old Kang, Su Linier, at Xiao Chen sa Koilang Dragon Association. Dahil sa relasyon ni Su Linier at Xingju, walang sinuman sa Koilang Dragon Association ang nangahas na ilingon ng kanilang mga mata kay Su Linier. Sa kabaligtaran, nagustuhan ng lahat ang batang babae na ito. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanyang kakaibang puting buhok, ang hitsura ni Su Linier ay napakaganda. Marami sa mga kabataang lalaki sa Koilang Dragon Union ang nagsimulang manligaw kay Su Linier, na gustong makuha ang kanyang puso. Gayunpaman, si Su Linier, na likas na dalisay, ay hindi naiintindihan kung ano ang iniisip ng mga lalaking iyon. Naramdaman na lang niya na ang biglang pagtrato sa kanya ng maraming tao ay naging napakasaya niya, at naging kaibigan pa niya ang mga ito. Inakala pa nga ng ilang lalaki na nagtagumpay ang kanilang munting balak. Gayunpaman, natuklasan nila kalaunan na hindi lang pala kaibigan sa kanila si Su Linier. Napaka-friendly din niya sa iba. Naging sanhi ito ng maraming kalalakihan na magduel ng pribado. Gayunpaman, hindi nila alam na tinatrato lang sila ni Su Lin bilang magkaibigan. Para naman kay Xiao Chen, ang kanyang kaakit-akit na anyo ay nakakabighani ng maraming eksperto sa Koilang Dragon Association. Gayunpaman, wala silang magawa sa malamig na personalidad ni Xiao Chen. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang sila ng walang magawa. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas natapos na ang soul training ni Xingju. Lumabas siya ng secret room. Nang malaman nilang lumabas na si Xingju, parehong masaya sina Su Linier at Xiao Chen. Napakahalaga sa kanila ni Xingju. Nang makita ng mga lalaking humahanga kina Su Linier at Xiao Chen kung gaano sila kalapit ni Xingju, lalo silang naiinggit. Gayunpaman, alam din nila kung gaano kalakas si Xingju. Not to mention na maganda ang relasyon niya sa kanilang presidente, ang lakas ni Xingju ay higit pa sa kanila. Kaya naman, inggit lang ang tingin nila sa kanya. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng matinding pagtatampo. Xingju, gusto mo ba talagang pinuhin ang napakaraming Beast Soul ng sabay-sabay? Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju kasama ang matanda sa silid. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Bilang isang elder ng Soul Devouring Clan, naiintindihan niya ng husto ang Soul Devouring Art. Ang sining na lumalamon ng kaluluwa ay maaari nang gawing sariling lakas ang mga kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, medyo mahirap ang pagpino ng napakaraming sabay-sabay. Nangangailangan ito ng mataas na antas ng kontrol sa kaluluwa ng isang tao. Kung hindi ito nagawa ng maayos, maaari itong maging sanhi ng isang backlash. Huwag kang mag-alala, matanda. Hindi ako nagsagawa ng soul training nitong mga araw na ito nang walang kabuluhan. Kumpiyansa ako na kaya ko silang pinuhin. Tumiti si Xingju at may kumpiyansang sinabi. Natural na nakikita niya ang pag-aalala ng matanda sa kanya. Ramdam din niya ang inaasahan ng matanda sa kanya. Hehe, ito ay isang pagpapala sa pagbabalat kayo na ang Soul Devouring Clan ay nakapagpanatili ng magandang panle na tulad mo. Sa pagtingin sa maliwanag ng ngiti ni Xingju, ang orihinal na pag-aalala ng matanda ay huminahon din. Talagang napakabilis ng paglaki ni Xingju. Sa loob lamang ng isang taon, siya ay lumaki mula sa mababang antas na Wuzun tungo sa isang martial art. Maging ang matanda ay medyo nagulat dito. Pagkatapos ng lahat, maliban sa kapangyarihan ng Soul Devouring Art, si Xingju ay ganap na umasa sa kanyang sarili upang lumaki ng hakbang-hakbang. Ang ganitong uri ng pambihirang talento at pagpupersenge ay isang bagay na hindi makakamit ng sinuman sa Soul Devouring race kahit na sila ay nasa kanilang peak. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyo ng Soul Devouring Art ay personal na inalagaan ng mga eksperto ng angkan. Sa gayong napakahusay na mga kondisyon, kahit na ang isang pangkaraniwan na tao ay maaaring maging isang dalubhasa. Matanda. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at makahulugang tiningnan ang matanda. Anong problema? Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Masasabi niyang may sasabihin si Xingju.
Ang diwa ng kaluluwa ay ang pundasyon na nagpapanatili sa iyong buhay. Sa makatuwid, huwag isipin na hayaan mo akong pinuhin ito. Para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa diwa ng kaluluwa. Ang lakas ko naman, maaari kong ganap na umasa sa aking sarili upang maging mas malakas. Sa madaling sabi, hindi kita pababayaan. Maniniwala ka ba sa akin? Tiningnan ni Xingju ang matanda na may hindi matinag na determinasyon. May bahid pa ng pagmamakaawa ang tono niya. Si Xingju na nahuli ang matanda, nalaman na niya mula kay Xiao Chen na ang matanda ay naghahanap ng mga bihirang kayamanan para sa kanya. Gusto niyang dalisayan ni Xingju ang negang iligtas buhay na kaluluwa ng matanda at mabilis na pagbutihin ang lakas ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang ulo sa katahimikan. Sa matandang ito na nabuhay ng higit sa 100 taon, ang muling pagkabuhay ng Soul Devouring Clan ang kanyang pinakadakilang hangarin. Bukod dito, si Xingju ang tanging pag-asa na makakapagpabuhay sa Soul Devouring Clan. Sa makatuwid, gusto lang niyang maging mas malakas si Xingju sa lalong madaling panahon upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Kehe, sige, pinaniniwalaan ka ng matanda. Sa pagtingin sa hindi matitinag na determinasyon sa mukha ni Xingju, ngumiti ang matanda at tumango pagkatapos ng sandaling katahimikan. Alam niya na kung determinado si Xingju na huwag pinuhin ang diwa ng kaluluwa, wala itong silbi kahit na naihanda na niya ang lahat. Bukod dito, naniniwala ang matanda na kahit na walang kapangyarihan ng kaluluwa, si Xingju ay tiyak na magiging isang nangungunang eksperto. Nang makitang sumang-ayon ang matanda sa kanya, sa wakas ay naging kalmado na si Xingju. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makipag-chat sa matanda. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong din si Xingju tungkol sa Jade Pendant, ang Soul Devouring Order. Ang Jade Pendant na ito ay iniwan kay Xingju ng kanyang ama. Kaya naman, gustong malaman ni Xingju ang tungkol sa sikreto nitong Jade Pendant. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng matanda na hindi ngayon ang oras. Sinabi lang niya sa kanya na pangalagaan mabuti ang Soul Devouring Order at sasabihin niya sa kanya ang lahat sa hinaharap. Natural, naiintindihan ni Xingju ang kahulugan sa likod ng mga salita ng matanda at hindi na nagtanong pa. Kinaumagahan ng sumunod na araw, dumating si Xingju sa lihim na silid sa likod ng bundok ng Coiling Dragon Association at sinimulan ng kanyang sarado na pagsasanay upang pinuhin ang mga espiritu ng hayop. Sa pagkakataong ito, aayusin ni Xingju ang 12-dosenang mga beast spirit. Ito ay isang napakalaking proyekto. Sa makatuwid, tinansya ng matanda na si Xingju ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 buwan upang makumplito ang kanyang closed door na pagsasanay. Upang maiwasan ang iba na makagambala sa paglilinang ni Xingju, personal na binantayan ni Old Man Kang ang sikretong silid kung saan nagtatanim si Xingju ng hiwalay. 2 buwan na siyang nagbabantay sa kwarto. Sa araw na ito, gaya ng dati, sa harap ng pintong bato kung saan nag-iisa si Xingju, ang matanda ay nakaupo sa hangin habang nakapikit. Sino? Biglang damilat ang mata ng matanda. Ang kanyang matalim na titig ay parang isang lawi na naghahanap ng kanyang biktima habang ito ay bumaril patungo sa maliit na landas sa likod ng bundok. Meow. Elder, tayo na. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakatamis na boses ang umalangaw mula sa dulo ng maliit na landas. Kasunod nito, isang magandang puting-puting ang tumakbo mula sa dulo ng maliit na daanan. Sa likod nito, lumakad din sina Su Linier at Xiao Chen na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kaya sina Linier at Xiao Chen. Matapos makita sina Su Linier at Xiao Chen, ang matalim na tingin ng matanda ay naging banayad. Bilang matandang lalaki ng Soul Devouring Clan, natural niyang alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Su Lin. Sa makatuwid, mahal na mahal niya si Su Lin at may intensyon siyang kaibiganin si Xingju. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay haharap sa mga pinakamataas na eksperto ng kontinente sa hinaharap. Kung mayroon siyang malakas na puwersa tulad ng Heavenly Spirit Clan bilang kanyang suporta, walang alinlangan na ito ay magiging tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Elder, lalabas ba si Kuya Xingju mula sa kanyang closed door training? Lumapit si Su Linier sa tabi ng matanda at nakangiting sinabi. Sa likod niya, puno rin ng pag-asa ang mukha ni Xiao Chen. Si Xingju ay nasa closed door training sa loob ng 2 buwan. Noon, sinabi ng matanda na kakailanganin ni Xingju ng hindi bababa sa 2 buwan para matapos ang kanyang closed door training. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay hindi na makapaghintay na hintayin si Xingju na lumabas mula sa kanyang closed door training. Logically speaking, dapat malapit na. Dapat sa loob ng ilang araw. Natural na nakita ng matanda ang kanilang mga iniisip at nakangiting sinabi. Boom. Ngunit sa sandaling ito, isang sunod-sunod na tunog ng dagandong ang biglang umalangaw mula sa direksyon ng Coiling Dragon Union. Pagtingin nila, nakita nila ang makapal na usok na patuloy na tumataas. Nako, baka may nangyari. Sa pagtingin sa makapal na usok na tumataas mula sa direksyon ng Coiling Dragon Union, nagsalubong ang matanda sa kanyang mga kilay. Iyon ay dahil ang Coiling Dragon Guild ay inatake ng Wind Lightning Valley ilang araw na ang nakalipas. Dahil ang Wind Lightning Valley ay nagpakilos ng napakaraming mga eksperto, si Uncle Pan at ang iba pa ay pinakilos ang lahat ng mga eksperto sa sangay sa panloob na isla.
Noong una, gusto nilang pumunta at suportahan si Uncle Pan, ngunit hindi nila maiwasang mag-alala tungkol kay Xingju. Sa makatuwid, nanatili sila rito upang hintayin si Xingju na lumabas mula sa kanyang sarado na pagsasanay. Ngunit hindi nila inaasahan na mangyayari ang bagay na pinakakinakabahan nila. Sa sandaling ito, malamang na sinamantala ng mga tao sa Wind Thunder Valley ang kawalan ng pangunahing puwersa ng Coiling Dragon Union upang salakayin ang Coiling Dragon Union. Terena, sumunod ka sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang matanda ay tumalon at mabilis na lumipad patungo sa Coiling Dragon Union. Nang makita ito, nagmamadali ring pumunta sina Su Linier at Xiao Chen. Ang Coiling Dragon Union ay may malapit na relasyon kay Xingju. Ngayong may dumating na upang salakayin ang Coiling Dragon Union, natural na hindi uupo ang matanda at ang iba pa. Boom boom boom. Gaya ng inaasahan, ang paligid ng Coiling Dragon Union's headquarters ay wasak. Umakyat ang makapal na usok sa kalangitan at ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay dumanas ng matinding casualty. Sa sandaling ito, may tatlong lalaking nakasuot ng asul na nakatayo sa mga guho. Ang tatlong lalaki ay magkamukha at ang kanilang lakas ay umabot sa Martial God Realm. Ang isa sa kanila ay nakarating pa sa high-rank Martial God Realm. Gayunpaman, bukod kay Elder Zhu, na isang middle-rank martial god, karamihan sa mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay nasa antas ni Wu Zun. Natural, hindi sila tugma ng tatlong lalaki. Sa loob lamang ng ilang sandali, sila ay lubos na natalo at sinakop ang panloob na bahagi ng Coiling Dragon Union. Tatlong Yao Brothers, ang Coiling Dragon Union ay walang awayan sa iyo. Bakit mo kami pinipilit ngayon? Sa sandaling ito, tinatakpan ng kanang kamay ni Elder Zhu ang sugat sa kanyang balikat. Malaking dugo ang umaagos pababa at nakahandusay siya sa lupa na may maputlang mukha. Ang tatlong lalaki ay hindi mula sa Wind Lightning Valley. Sila ay hindi kaakibat na mga tao mula sa mga panlabas na isla. Ang tatlong magkakapatid ay palaging nag-iisa. Bagaman sila ay makapangyarihan, hindi sila kailanman nakipag-ugnayan sa anumang puwersa. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Elder Zhu kung bakit tutulungan ng tatlong magkakapatid na salakayin sila ng Wind Lightning Valley. Elder Zhu, tinanggap ko ang pera ng isang tao para tulungan silang maalis ang isang sakuna. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagkakasala sa Wind Lightning Valley. Gayunpaman, napangiti ang isa sa mga lalaki sa sinabi ni Elder Zhu. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at isang malakas na martial chi ang sumabog kay Elder Zhu. Di man it, ang ekspresyon ni Elder Zhu ay lubhang nagbago sa harap ng malakas na pag-atake. Wala siyang paraan para ipagtanggol ang sarili laban sa gayong pag-atake. Ang tanging magagawa niya ay maghintay sa kamatayan. Bang! Gayunpaman, nang tatamaan na sana ng martial chi si Elder Zhu, bigla itong nawala sa hangin. Gusto mong sirain ang Coiling Dragon Union. Kailangan nating tingnan kung mayroon kang lakas para gawin iyon. Kasabay nito, tatlong figure ang dumaong sa harapan ni Elder Zhu na parang tatlong kidlat. Nang makita ni Elder Zhu ang tatlong figure, ang kanyang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ay naging kagalakan dahil sila ay walang iba kundi sina Old Kang, Su Linier, at Xiao Chen. Alam na alam ni Elder Zhu ang kanilang lakas. Lahat sila ay martial gods. Dahil dumating sila para tumulong, tila malulutas ang krisis ng Coiling Dragon Union. Diyos ng Digmaan Aura. Kabanata 157, Gintong Kinang. So may expert na nagbabantay sa lugar. Parang hindi mapagkakatiwalaan ang balita mula sa Thunderstorm Valley. Gayunpaman, kung kayong tatlo lang, natatakot ako na hindi nyo kami mapipigilan. Malamig na sabi ng lalaking nakarating sa Advanced Martial God Realm habang nakatingin kay Kang Lao, Su Linier, at Xiao Chen na humarap kay Elder Zhu. Sa kanyang lakas, natural niyang nararamdaman ang lakas ng tatlo. Gayunpaman, sa kanila, tanging sina Su Linier at Old Kang lamang ang nakarating sa mid-level martial god realm, habang si Xiao Chen ay isa lamang low-level martial god. Sa kanilang panig ay ang beginner martial gods, intermediate martial gods, at isang advanced martial god realm expert na tulad niya. Kaya naman, hindi niya sineseryoso si Kang Lao at ang dalawa pa. Whoosh! Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang lalaki, biglang lumundag si Xiao Bai at naging puting-puting bagyo na hamampal sa lalaking nakarating sa Advanced Martial God Realm. Pililigawan mo si kamatayan. Tumuso ng masama ang lalaki. Hindi niya akalain na matatalo siya sa isang mid-divine level magical beast sa kanyang lakas bilang isang high-level martial god. Bang! Nagsagupaan si Xiao Bai at ang lalaki, na naging sanhi ng pagkalat ng enerhiya sa paligid. Sa pagtataka ng mga tao, ang lalaki ay tila walang kapangyarihan laban kay Xiao Bai sa kabila ng kanyang lakas ng Advanced Martial God Realm. Whoosh whoosh. Nang makitang kinakalaban ni Xiao Bai ang Advanced Martial God Realm man, sina Kang Lao at Xiao Chen ay tumungo sa dalawa pang lalaki. Hindi nila akalain na maaaring magkaroon ng pagkakataon sina Su Linier at Xiao Bai laban sa lalaki gamit ang kanilang Intermediate Martial God Realm na lakas. Sa makatuwid, kailangan nilang alisin ang dalawang lalaki sa lalong madaling panahon bago nila matulungan si Su Lin. Bang 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 bang. Habang naglalaban ang anim na Martial God Realm expert, mabilis na kumalat ang malalakas na energy ripples sa paligid. Ang epekto lamang ay makakabasag ng mga gusali ng Coiling Dragon Union.
Nang makita ito, si Elder Zhu ay nagmamadaling naghagis ng isang mahalagang tableta sa kanyang bibig at kinaladkad ang kanyang malubhang na sugatan na katawan upang turuan ang kanyang mga nasasakupan na gamutin ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union. Kasabay nito, nagpadala siya ng isang tao upang iulat ang pananambang sa punong tanggapan ng Coiling Dragon Union at humingi ng reinforcements. Hindi niya akalain na matatalo talaga ng tatlong matanda ang tatlong magkakapatid sa kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng tatlong magkakapatid ay isang mataas na antas ng martial god. Bang 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 bang. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw na labanan, walang magawa sina Old Kang at Xiao Chen na ang dalawang lalaki ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng kanilang inaakala. Para sa isang oras, sila ay pantay na tugma. Sa kabutihang palad, nagawang ipagpatuloy ni Su Linier ang pakikipaglaban sa mataas na antas ng martial god gamit ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Bang bang bang. Isa pang marahas na banggaan ang naganap. Napabalikwas lahat ang tatlong matandang lalaki, pati na rin ang tatlong magkakapatid. Sige, minamaliit ko kayo. Nagsimulang magpanik ang advanced martial god nang makita niyang hindi pa rin kayang talunin ng tatlo si Kang Nan at ang dalawa pa sa kabila ng matagal na pakikipaglaban. Pangalawa bro, pangatlo bro, set up mo na ang formation. Ang lalaking may kultibasyon ng isang mataas na antas ng martial god ay tumalikod at sinabi sa dalawa pang lalaki. Sabay na pinagdaop ng tatlo ang kanilang mga palad, at nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan. Matanda Kang, mag-ingat ka. Si Elder Zhu, na nakatayo sa gilid, ay sumigaw sa pagkaalarma nang makita niyang lalong lumalabo ang katawan ng tatlong lalaki. Dahil alam niyang gagamitin ng tatlong magkakapatid ang pinakamalakas nilang martial skills. Bang bang bang. Gayunpaman, huli na nang sumigaw si Elder Zhu. Ang tatlong lalaki ay humakbang pasulong at naging hindi mabilang na mga after images. Bumuo sila ng bilog at pinalibutan si Kang Nan at ang dalawa pa. Nagpapanggap na misteryoso. Xiao Chen nang makita niya ang mga after images na nakapalibot sa kanya. Tinamaan niya ang kanyang palad at isang malakas na kasanayan sa militar ang inilunsad sa mga after images. Buzz. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xiao Chen, ang kanyang pag-atake ay parang isang bato na lumulubog sa karagatan. Naglaho ito pagkatapos sumanib sa mga after images. Linier, Xiao Chen, mag-ingat kayo. Medyo nabagabag si Old Kang habang tinitingnan ang mabilis na pagkutitap ng mga figure. Alam niya na ito ay isang napakasamang martial skill. Kung hindi siya makakapanalo ng mabilis, mahirap masugatan ang kanyang kalaban. Bang! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang after image ang biglang nag-flash out at bumaril patungo kay Xiao Chen sa napakabilis na bilis. Nang makita ito, hinampes ni Xiao Chen ang kanyang palad at malakas na hinampes ito sa after image. Gayunpaman, sa sorpresa ni Xiao Chen, ang after image ay talagang naging tipak ng berdeng usok at nawala ng sabay. Swish! 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 Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga after image ang nagsimulang mabilis na bumaril patungo kay Kang Lao at sa dalawa pa. Gayunpaman, si Kang Lao at ang dalawa pa ay tila walang magawa laban sa mga after image na ito. Iyon ay dahil hindi nila nagawang saktan ang tatlong magkakapatid kahit na paano sila umatake. Sa madaling salita, hindi nila nakita ang tunay na katawan ng tatlong magkakapatid, na naging dahilan upang sila ay nasa isang sobrang pasibo. Old Man Kang at Xiao Chen ang pagod sa ilalim ng nakakasilaw na pag-atake. Tanging si Su Linier ang makakalaban pa sa malakas na lakas ng Little White. Uchi. Biglang, sa isang sandali ng kawalang ingat, si Xiao Chen ay inatake mula sa likuran, na naging sanhi ng kanyang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Little White, patayin mo sila. Nang makitang nasugatan si Xiao Chen, ang orihinal na kinakabahang mukha ni Su Lin ay agad na naging galit. Sa mga araw na ito, halos araw-araw niyang kasama si Xiao Chen at napakaganda ng relasyon nilang dalawa. Ngayong nakita niyang nasugatan si Xiao Chen, natural na galit si Su Lin. Kasunod ng kanyang utos, ikanaway ni Little White ang kanyang kamay at ilang sampu-sampung talampakan ng taas na mga bagyo ay marahas na hamampes patungo sa mga after images na mahigpit na nakapaligid sa kanila. Bang! 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 Ngunit ang nagpalungkot kay Old Man Kang at sa iba pang dalawa ay sa ilalim ng napakalakas na pag-atake mula kay Little White, ilang butil lang ng berdeng usok ang tumaas, ngunit ang after image formation na nakapaligid sa kanila ay hindi nasira. Uchi. Sa sandaling ito, bigla ding tinamaan ng palad si Matandang Kang. Kasunod nito, maliban kay Su Linier, sina Xiao Chen at Old Man Kang ay tinamaan din ng maraming beses at nasugatan ng husto pagkatapos ng ilang sandali. Di man you guys. Nang makita na ang aura ni na Xiao Chen at Old Man Kang ay patuloy na humihina, ang maliit na mukha ni Su Lin ay napuno ng pagkabalisa. Gayunpaman, sa ilalim ng ganoong sitwasyon, naging problema na niya ang protektahan ang sarili. Walang paraan para matulungan niya sina Xiao Chen at Old Kang. Sa makatuwid, maaari lamang siyang mag-alala ng walang magawa sa sandaling ito. Plop, plop. Sa wakas, hinimatay sina Old Man Kang at Xiao Chen dahil sa pagod. Nang makita ito, lalo pang nataranta si Su Lin. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, isang napakarahas na pag-atake ang sumabog kay Xiao Chen. Nang makita ito, agad na hinimok ni Su Linier si Little White para tumalon sa harap ni Xiao Chen. Uchi.
Bagamat tinulungan ni Su Linier si Xiao Chen na harangin ang pag-atake, sa parehong oras, lumitaw ang isang depekto sa kanyang depensa. Isang malakas na pag-atake ang walang awa na sumabog sa katawan ni Little White. Meow. Pagkatapos ng pag-atake, umiyak si Little White at unti-unting lumiit ang katawan nito, sa wakas ay naging puting-puting. Little White, Little White. Nang makita na si Whitey ay nasugatan din ng husto, si Su Linier ay nataranta ng husto. Kinarga niya si Whitey at tinignan ng walang malay na si Whitey. Nagsimula ng damaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa ilang taon na ito, kung hindi dahil kay Little White, nahuli na siya ng iba. Sa kanyang puso, si Little White ay walang alinlangan na pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Kung may nangyari kay Little White, hindi na siya mabubuhay. Hehe, paano ba? Ngayon alam mo na kung gaano kalakas tayong tatlong magkakapatid, di ba? Nang makitang ang pinakamalakas sa tatlo, si Little White, ay nawalan na ng kakayahang lumaban, ang tatlong magkakapatid ay tumigil din sa kanilang pag-atake at bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Kuya, napaka-espesyal nitong magical beast at itong batang babae. Kunin mo sila at dalhin sa black market. Baka mabenta natin sila sa murang halaga. Ang isa sa mga lalaki ay tumingin kay Su Linier at Little White na may mukha na puno ng kasakiman. Matapos marinig ang kanyang sinabi, tumanggo ang dalawa pang lalaki bilang pagsang-ayon. Sa kanilang karanasan, natural nilang makikita na ang Little White at Su Linier ay espesyal. Kahit na naniniwala sila na ang Little White ay isang magical beast, alam din nila na ang Little White ay hindi isang ordinaryong magical beast. Sige. Iwan mo na ang batang babae at ang puting. Patayin ng iba. Sa sandaling ito, ang lalaking nakarating sa antas ng advanced na martial god ay sumulyap sa karamihan at malamig na sinabi. Naiintindihan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang dalawa pang lalaki ay lumukso at naging dalawang bahid ng liwanag na bumaril patungo kay Xiao Chen at Old Kang. Hindi. Nang makita ito, si Su Linier ay nagsimulang umiyak ng higit na hysterically. Alam niya na sina Elder Kang at Xiao Chen ay wala ng paraan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Basta matamaan sila, siguradong mamamatay silang dalawa. Buntong hininga. Nang makita ang eksenang ito, si Elder Zhu, na nanatili sa tabi, ay walang magawang umiling. Alam niya na ang branch headquarters ng Coiling Dragon Association ay hindi makakatakas sa kalamidad na ito. Swoosh, swoosh. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, dalawang nakasisilaw na gintong ilaw ang biglang kumislap sa harap ng dalawang lalaki. Nang mawala ang mga ilaw, ang katawan ng dalawang lalaki ay biglang nahulog sa tabi ni na Xiao Chen at Old Kang. Ilang sandali pa, dahan-daang umagos ang malaking dugo mula sa katawan ng dalawang lalaki. Pagtingin sa dalawang lalaki ay bakas sa mukha ng lahat ang gulat dahil alam nilang naging dalawang bangkay na ang dalawa. Di man it, sino iyon? Lumabas ka at magpakita ka dito. Pagtingin sa kanyang dalawang kapatid na patay na, ang huling natitirang lalaki ay umungal sa isang baliw na paraan. Pati katawan niya ay nanginginig. Halata sa sarili ang galit sa kanyang puso. Swish. Ako ito. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ng lalaki ang lamig sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang malamig na boses ang umalangaw sa kanyang tainga. Pililigawan mo ba si kamatayan? Nang makita ito ng lalaki ay biglang tumalikod at binato ng malakas na roundhouse sipa ang nasa likod niya. Swish. Gayunpaman, nang ilunsad ng lalaki ang kanyang pag-atake, isang gintong liwanag ang dumaan. Talagang napatigil bigla ang galaw ng lalaki. Ilang sandali pa ay biglang bumukal ang dugo mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa, patay. Ha? Gayunpaman, natigilan ng lahat nang makita ang lalaki na nakahandusay sa lupa. Isang galaw, nakapatay talaga siya ng martial god sa isang galaw lang. Hindi ba't medyo makapangyarihan siya? Kuya Xingju. Nang mabigla ang lahat sa pagkamatay ng tatlong magkakapatid, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Su Linier. Si Xingju iyon, na 2 buwan nang nag-iisa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 158, mga intensyon ni Yushiman. Sa sandaling ito, hawak ni Xingju ang 2 gintong Rising Dragon Blade sa kanyang mga kamay. Habang namimilipit ang aura ng Rising Dragon Blade, pumukaw ito ng mga bug zone ng hangin, na naging sanhi ng pag-alis ng damit ni Xingju. Nakatayo siya roon na parang Azura na pumapatay ng masasamang tao. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay ang aura ni Xingju ay umabot sa nakakatakot na antas ng isang mataas na ranggo na martial god. Dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay isa lamang mababang ranggo na martial god 2 buwan na ang nakakaraan. Linier, ibigay mo ito kay Xiaobai. Gayunpaman, walang pakialam si Xingju kung paano siya tinitingnan ng mga tao. Dumiretso siya sa gilid ni Sulin, kumuha ng tableta at iniabot sa kanya. Pagkatapos ay mabilis niyang pinasok ang isa pang tableta sa bibig ni Xiao Chen. Nang makita niyang nagsisimula ng gumaling ang katawan ni Xiao Chen, pumunta siya kay Lao Kang at ginamit ang kanyang soul healing para gamutin ang mga sugat ni Lao Kang. Dahil si Lao Kang ay isang espiritu, ang tableta ay walang gaanong epekto sa kanya. Gayunpaman, ang soul healing ni Xingju ay mas epektibo kaysa sa tableta sa Lao Kang. Gaya ng inaasahan, muling naging seryoso ang ilusyon na figure ni Lao Kang matapos may pasok sa kanya ang soul strength ni Xingju. Xingju, nagtagumpay ka ba?
Nang imulat ni Lao Kang ang kanyang mabibigat na mata at makita si Xingju, hinawakan niya ang damit ni Xingju at nag-aalalang nagtanong. Oo, nagtagumpay ako. Bahagyang ngumiti si Xingju sa pag-aalala ni Kang Lao at sinabing may maliwanag na mukha. Sa nakalipas na 2 buwan, pinadalisay ni Xingju ang 12-12 ng mga espiritu ng hayop pagkatapos ng mahirap na paglilinang. Hindi lamang ang kanyang soul strength ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, ngunit ang kanyang lakas ay umabot din sa antas ng isang mid-rank na martial god. Bukod dito, kung gumamit si Xingju ng spiritual explosion, maaabot niya ang antas ng isang mataas na ranggo na martial god. Ang isang mataas na ranggo na martial god ay ang antas na pinakamalapit sa isang battle monarch. Bukod dito, sa malakas na lakas ng soul devouring art, si Xingju ay nang ahas na sabihin na siya ay hindi magagapi sa ilalim ng battle monarch level. Mabuti, mabuti, mabuti. Bagamat nahulaan ni Lao Kang na matagumpay na napadalisay ni Xingju ang lahat ng espiritu ng hayop, labis pa rin ang pananabik ni Lao Kang nang marinig niya itong inamin ni Xingju. Puno ng kasiyahan ang mukha niya. Matapos gumaling si Lao Kang at ang iba pa, orihinal na binalak ni Xingju na pumunta sa panloob na isla upang suportahan ang panlabas na isla. Gayunpaman, natatakot siyang mangyari muli ang pananambang tulad ngayon, kaya pinili niyang magbantay dito. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan ni Xingju na nanalo na naman si Uncle Pan at ang iba pa. Higit pa rito, ang pangunahing puwersa ng Koilang Dragon Union ay bumalik pagkatapos ng kalahating buwan. Nang makita na ang krisis ng Koilang Dragon Union ay nalutas na, ang Dragon, Lao, at ang Koilang Ju, ay nagpa siya na umalis. Pan, at Dragon Star. Dahil hindi maginhawa para kay Lao Kang, Su Linier, at Xiao Chen na sundan si Xingju, pinili nilang manatili sa Koilang Dragon Union. Una, ang relasyon sa pagitan ng Koilang Dragon Union at ng Wind Thunder Valley ay lumala, kaya sila ay makakatulong sa pamamagitan ng pananatili. Pangalawa, maaari silang magtanim ng kapayapaan dahil kay Xingju. Sa huli, iniwan ni Xingju ang punong tanggapan ng Koilang Dragon Union. Gayunpaman, hindi agad bumalik si Xingju sa Yufeng Pavilion. Sa halip, kumuha siya ng papel at pumunta sa address na nakasulat doon. Ang taong hinahanap ni Xingju ay si Yu Shiman. Noon, nangako si Xingju kay Yu Shiman na bibisitahin niya ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, natural na hindi nababalikan ni Xingju ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos maglakad ng 2 araw ayon sa address sa papel, dumating si Xingju sa isang medyo mataong bayan. Matapos magtanong-tanong sa daan, mabilis na nakarating si Xingju sa harap ng isang marangyang tirahan. Ang tirahan na ito ay itinayo ng maluho. Sa ibabaw ng mataas na hagdanan ay isang malaking pulang pinto. Sa magkabilang gilid ng pinto, may makapangyarihang batong leon. Higit pa rito, sa itaas mismo ng pinto, mayroong isang napaka-scholar na plaka. Fragrant Fragrance Pavilion. Knock knock knock. May tao ba dito? Dahan-daang naglakad si Xingju papunta sa pinto. Matapos ang mahinang katok ng ilang beses, magalang na nagtanong si Xingju. Creek. Munting kaibigan Xingju, sa wakas nandito ka na. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pintong nakasara ng mahigpit. Pagkatapos, lumitaw ang isang figure na pamilyar kay Xingju. Si Elder Tan, nakasama ni Yu Shiman noon. Kuya Tan. Matapos makita si Elder Tan, ang mukha ni Xingju ay puno rin ng pananabik. Noon pa man ay maganda ang impresyon ni Xingju kay Elder Tan. Ngayong muli niyang nakita ang matandang ito, lalo siyang napapikit. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang kasiyahan, inimbitahan ni Elder Tan si Xingju sa sala. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay walang kahit isang katulong sa malaking tirahan na ito. Tila si Elder Tan lang ang naroon. Elder Tan, nasaan si Lilman? Pagkatapos maupo ni Xingju, ang unang pumasok sa isip niya ay ang masungit na batang babae, si Yu Shiman. Nang makitang nagtatanong si Xingju tungkol kay Yu Shiman, pinaikit ni Elder Tan ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi, munting kaibigan na si Xingju, bumalik na sa clan ang aking young miss. Oh, kung gayon bakit hindi bumalik si Elder Tan? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, tila medyo naguluhan si Xingju. Nang umalis si Yu Shiman sa kanyang angkan, handa si Elder Tan na samahan siya sa lugar na ito. Ngayong nakabalik na si Yu Shiman, bakit nandito pa si Elder Tan? Ang matandang ito ay ipinagkatiwala ng aking young miss na hintayin ng munting kaibigan na si Xingju. Hinaplos ni Elder Tan ang kanyang mahabang balbas, pinaikit ang kanyang mga mata, at makahulugang sinabi. Hintayin mo ako. Baka may nangyari kay Lilman. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, puno ng pagtataka ang mukha ni Xingju. Sinasabi ko, munting kaibigan Xingju, hindi mo ba talaga naiintindihan o nagkukunwaring hindi mo naiintindihan? Matapos makita ang blankong ekspresyon ni Xingju, umiling din si Elder Tan nang walang magawa. Hindi mo ba nakikita na interesado sa iyo ang aking young miss? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, ang naguguluhan ng mukha ng Verdugo ay lalong nataranta. Sa totoo lang, matagal ka nang gusto ng young miss ko. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang aking young miss ay ang pinaka-talented na tao sa aming angkan, ngunit hindi siya mahilig magtanim ayon sa kalikasan. Dahil dito, siya ay pinalaya sa clan ng ating patriarch dahil sa galit.
Gayunpaman, dahil sa iyo talaga nagbago ang sarili ng Young Miss ko. Nagkusa siyang bumalik sa clan para mag-training. Alam mo ba kung ano ang intensyon ng Young Miss ko? Mabagal na nagsalita ang Grand Elder. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tumingin kay Xingju. Sa sandaling ito, puno ng kasiwaan ang mukha ni Xingju. Sa totoo lang, hindi niya talaga alam na gusto siya ni Yu Shiman, at tungkol sa tanong ni Elder Tan, hindi niya alam. Hehe, Xingju, hindi lang dapat Yufeng Pavilion ang ambisyon mo, di ba? Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, muling nagtanong si Elder Tan. Hindi talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, ngumiti si Xingju at umiling. Ang kanyang ambisyon ay talagang hindi Yufeng Pavilion, ngunit ang maging pinakamalakas na tao sa kontinenteng ito. Xingju, alam mo ba kung gaano kalaki ang Sky Marshal Continent? Masasabi ko sa iyo na ang Sky Marshal Continent ay napakalaki. Kahit na ang Boundless Sea at ang Eastern Continent ay hangganan lang ng Sky Marshal Continent. Sa gitna ng Sky Marshal Continent, mayroong isang lugar na tinatawag na Toireng Sky Region. Iyon ang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamalakas sa kontinenteng ito. Hindi naman masama ang iyong talento. Basta't patuloy kang maglilinang, papasok ka sa lugar na iyon maya-maya. Pero sa lugar na iyon, kung wala kang matibay na sandalan, kahit gaano pa kalakas ang iyong talento, malaon ka ng malulunod. Sa Toireng Sky Region, may impluensya pa rin ang Young Miss ko. Nagpunta ang Young Miss ko para magsaka dahil sa iyo. Ginawa niya ito para mapasaya ang kanyang ama at makakuha ng karapatang magsalita sa clan. Sa ganoong paraan, kapag pumasok ka sa Toireng Sky Region sa hinaharap, magagawa niya ang kanyang makakaya upang matulungan ka. Dahan-daang paliwanag ni Elder Tan. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, naramdaman ni Xingju na manhid ang kanyang buong katawan. Masasabi niyang hindi nagbibiro si Elder Tan, ngunit saglit, hindi talaga ito matanggap ni Xingju. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Xingju kay Elder Tan at dahan-dahang sinabi. Kuya Tan, pasensya na talaga. Mayroon na akong mahal. Kung tungkol kay Xiaoman, natatakot akong hindi ko siya matanggap. Sinasabi ko, Xingju, napaka-normal para sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae. Ang Young Miss ng aking pamilya ay maaaring ituring na isang top-notch na babae kahit sa buong kontinente. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka natitinag. Sa lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bahagyang ngumiti si Elder Tan at dahan-daang sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, umiling si Xingju at determinadong sinabi. Hindi ko talaga kaya. Sa palagay ko ay hindi kayang maglaman ng pangalawang babae ang puso ko. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, umiling si Xingju at determinadong sinabi. Heist. Bata, iba ka talaga sa masa. Hanggat iniingatan mo ito, kapag pumasok ka sa Toireng Sky Region sa hinaharap, ang aking Young Miss ang magkukusa na hanapin ka. Regardless kung may nararamdaman ka sa Young Miss ko, ito ay isang katotohanan na ang aking Young Miss ay interesado sa iyo. Marami siyang handang gawin para sa iyo, kaya huwag mong pababayaan ang kanyang magandang intensyon. Habang nagsasalita siya, inabot ni Elder Tan kay Xingju ang isang maliit na token. Ang token na ito ay kulay silvery white at may mahinang liwanag na kumukutitap dito. Halata namang may nakaayos dito. Nang makita ito, hindi makatanggi si Xingju, kaya kinuha niya ang token mula kay Elder Tan. Sige, tulad nito, ang aking misyon ay itinuturing na kompleto. Matapos makitang itinatago ni Xingju ang token, isang nakaka-relax na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elder Tan. Matapos makipag-usap saglit kay Elder Tan, umalis si Xingju sa tirahan. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan si Xingju. Hindi niya akalain na ang tila masungit na si Yu Shiman ay talagang magugustuhan siya at isasaalang-alang pa ang kanyang kinabukasan. Sa totoo lang, medyo naantig si Xingju sa sandaling ito. Mukhang medyo malubak ang emosyonal na landas ng Young Miss. Sa pagtingin sa unti-unting nawawalang anyo ni Xingju, tumayo si Elder Tan at hinaplos ang kanyang balbas ng nakangiti. Kaagad pagkatapos, ang kanyang figure ay kumislap at sumanib sa espasyo, na wala nang walang bakas. Pagkatapos umalis sa tirahan ni Elder Tan, dumiretso si Xingju sa Yufeng Pavilion. Kahit na ang kasalukuyang ambisyon ni Xingju ay wala na sa Yufeng Pavilion, alam ni Xingju na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa rin ito ang oras para umalis siya sa Yufeng Pavilion. Bukod dito, may ilang tao pa rin sa Yufeng Pavilion na hindi kayang bitawan ni Xingju. Matapos ang mahigit 2 buwan na walang tigil na paglalakbay, sa wakas ay bumalik si Xingju sa Yufeng Pavilion. Gayunpaman, nang pumasok si Xingju sa pangunahing pavilion, natuklasan niya na ang mga disipulo sa pangunahing pavilion ay nakatingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. Gayunpaman, hindi maisip ni Xingju kung ano ang mali. Kalimutan mo na, kung ito ay pagpapala, ito ay hindi sumpa. Ngunit kung ito ay isang sumpa, hindi ko ito maiiwasan. Pagkaraan ng ilang sandali nang walang anumang resulta, si Xingju ay hindi na nanghula at direktang naglakad patungo sa kanyang Jade Cloud Treasured Palace. Buzz. Gayunpaman, nang si Xingju ay papasok na sa kanyang Jade Cloud Treasured Palace, ang espasyo sa kanyang harapan ay pumikit at lumitaw ang isang pamilyar na figure. Kuya Luo. Matapos makita ang matanda, excited na sinabi ni Xingju.
Dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang pang-apat na elder ng pangunahing pavilion, si Elder Luo. Xingju, gustong makita ka ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Sa pagtingin kay Xingju, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Elder Luo. Sa halip, napuno ito ng pag-aalala. Ano? Ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Matapos marinig ang katagang ito, hindi maiwasan ni Xingju na mabiga. Hindi niya inaasahan na ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, na matagal nang nag-iisa, ay lalabas sa loob lamang ng ilang buwan. Isa pa, gusto niya talagang makita siya ngayon. Dahil ba ito sa usapin ng pagpatay kay Bai Tianyu? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Xingju kung bakit ang mga pangunahing disipulo ng pavilion ay tumingin sa kanya ng may kakaibang mga tingin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 159, Pagkakataon. Elder Luo, nasa Yufeng Pavilion pa ba ang aking master? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang kumalma ang kinakabahang puso ni Xingju. Nahulaan niya na maaaring hindi siya hinahanap ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion para lang parusahan siya sa nangyari kay Bai Tianyu. Kung talagang gusto ng Pavilion Master na parusahan siya, maaari niyang ipadala ang Head Elder ng Law Enforcement Pavilion, si Elder Rayleigh, para arestuhin siya sa halip na hilingin kay Elder Luo na imbitahan siya. Bahagi ng dahilan ay malamang dahil sa kanyang amo. Oo, nandito rin ang dakilang Elder. Tumanggo si Elder Luo bilang pagsang-ayon. Kung gayon, mangyaring manguna, Luo. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Luo, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Xingju. Hanggat narito ang kanyang amo, naniniwala siya na kahit ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion ay hindi magpapahirap sa kanya. Xingju, nandito rin si Elder Chiwo, kaya kapag umakyat ka mamaya, dapat mong bigyang pansin ang iyong sasabihin. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Xingju, naguluhan si Elder Luo, ngunit hindi niya maiwasang paalalahanan siya. Kuya Luo, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tumiti si Xingju at mahinahong sinabi. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit napakatahimik ni Xingju, alam ni Elder Luo na si Xingju ay may mga dahilan. Nang hindi na nagsalita pa, iwinagayway niya ang kanyang manggas, at ang dalawang figura ay naging dalawang puyo ng tubig na sinipsip sa kalawakan. Buzz. Sa sandaling ito, nakapasok na sina Xingju at Elder Luo sa dimensional space. Sa dimensional na espasyo, nakikita pa rin ni Xingju ang labas ng mundo ng malinaw, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa labas. Gayunpaman, ang dimensional na espasyo ay may malakas na presyon, at ito ay medyo nakakapagod. Bagamat nakakalakad na si Xingju sa kalawakan, hindi siya makalakad ng mahabang panahon. Gayunpaman, kung may maghahatid sa kanya, ito ay magiging ibang kwento. Sa sandaling ito, ang madilim na pulang pakpak ni Elder Luo ay mabangis na pumapagaspas. Sa isang sandali, si Xingju ay nabasag sa mga ulap ng Floating Clouds Mountain at nakarating sa itaas ng dagat ng mga ulap. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Xingju na mayroong isang maringal na palasyo na lumulutang sa ibabaw ng dagat ng mga ulap. Ang palasyong ito ay lumutang sa ibabaw ng dagat ng mga ulap na parang celestial na palasyo. Napakaganda nito at napakaganda nito. Ito ang pinakamataas na palasyo ng Yufeng Pavilion, ang Imperial Wind Palace. Wow! Napakaganda ng palasyong ito. Nakatingin sa Imperial Wind Palace na nasa harapan niya, gulat na sabi ni Xingju. Dati, naramdaman ni Xingju na ang kanyang Jade Cloud Palace ay napakaganda na, ngunit kung ikukumpara sa palasyong ito, ito ay malayo. Kehe, ang palasyong ito ay tinatawag na Imperial Wind Palace. Ito ang pinakamataas na antas ng palasyo sa ating Yufeng Pavilion. Ang Imperial Wind Palace ay personal na itinayo ng unang henerasyong Pavilion Master, kaya kahit na ito ay ilagay sa buong silangang rehiyon ng Sky Marshal Continent, ito ay tiyak na ang pinakamahusay na palasyo. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Xingju, nakangiting paliwanag ni Elder Luo. Ang unang henerasyon ng Pavilion Master. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Luo, bahagyang ngumiti si Xingju. Ngayon, maituturing siyang may mahusay na pag-unawa sa unang henerasyong Pavilion Master. Siya ang rurok ng buong kontinente, at ang palasyong personal niyang itinayo ay natural na bagay na kahit ang pamilya Nangang ay hindi maihahambing. Buzz. Nang lumitaw ang isang bitak sa espasyo sa kanilang harapan, lumabas na sina Xingju at Elder Luo mula sa dimensional na espasyo. Nang makarating sila sa pangunahing pasukan ng Imperial Wind Palace, natuklasan ni Xingju na ang ibabaw ng Imperial Wind Palace ay talagang kumikislap na may mahinang kina. Mula dito, makikita na ang Imperial Wind Palace ay pinalakas ng isang espesyal na hadang. Sa kasong ito, ang pagtatanggol ng Imperial Wind Palace ay dapat na napakalakas. At ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang pangunahing pasukan ng Imperial Wind Palace ay napaka-espesyal din. Sa madaling salita, sa kanyang soul energy, naramdaman ni Xingju na hindi ito kasing simple ng isang simpleng hadlang. Sa sandaling ito, kinuha ni Elder Luo ang Imperial Wind Token at bahagyang pinindot ito sa main entrance. Ang dalawang malalaking bakal na pinto ay dahan-daang bumukas, at dinala ni Elder Luo si Xingju sa Imperial Wind Palace. Ikaw si Xingju. Gayunpaman, nang si Xingju ay pumasok sa palasyo, isang napakadangal na boses ang tumunog sa kanyang harapan.
Iniangat ni Xingju ang kanyang ulo upang tumingin, natuklasan ni Xingju na sa dulo ng bulwagan, mayroong isang marangyang trono, at sa trono ay isang napakadangal na matandang lalaki. Ang matandang ito ay may ulo na puno ng itim na buhok na nalaglag sa kanyang mga balikat, at sa ilalim ng kanyang makapal na itim na kilay ay may isang pares ng mga mata na kasing talas ng isang agila, at sa sandaling ito, ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya. Bukod dito, may apat na matanda na nakaupo sa ibaba ng elder na ito. Ang apat na matatandang ito ay ang kanyang Panginoon, si Elder Feng, si Elder Chiwo, na nakipag-away sa kanya, si Elder Lei Li ng Enforcement Pavilion, at ang Master ni Li Xiaohan, ang pangalawang Elder ng Main Pavilion, si Elder Ji Shui. Matapos makita si Elder Ji Shui, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Si Elder Ji Shui ang orihinal na nagdala kay Li Xiaohan upang magsanay. Ngayong nakabalik na siya, malamang na bumalik na rin si Li Xiaohan. Hanggat iniisip niyang malapit na niyang makita si Li Xiaohan, na inaasam-asam niya araw at gabi, si Xingju ay magiging abnormal na nasa sabik. Xingju, magmadali at batiin ang Pavilion Master. Si Elder Luo, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay hindi maiwasang magulat nang makita niya ang nakangiting si Xingju. Nagmamadali niyang paalala. Binabati ni Disciple Xingju ang Pavilion Master. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Luo, biglang natauhan si Xingju. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa gitna ng palasyo, lumuhad sa lupa, at magalang na binati ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Hindi na kailangang maging magalang, bumangon ka na. Nang makita ito, bahagyang iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata at maingat na pinalaki si Xingju. Matapos makita si Xingju, malamig na bamantong hininga si Elder Chiwo at ibinaling ang kanyang mukha na puno ng galit. Maliwanag, ayaw niyang makita si Xingju. Gayunpaman, kumpara kay Elder Chiwo, pinaikit ni Elder Feng, Elder Lei, at Elder Shui ang kanilang mga mata at tumingin kay Xingju na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Mukhang may masayang okasyon. Matapos makita ang mga ekspresyon ng tatlong matanda, hindi nagulat si Xingju, ngunit medyo naguluhan si Elder Luo. Naisip niya, hindi ba pinag-uusapan lang natin kung paano parusahan si Xingju? Bakit nakangiti ka pa? Xingju, matapang ka talaga. Naglakas loob ka pang pumatay ng kapwa mo alagad. Alam mo ba ang krimen na nagawa mo? Matapos tingnan si Xingju saglit, sinabi ng Pavilion Master kay Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Alam ng disipulong ito ang kanyang krimen. Pavilion Master, tatanggapin ng inyong disipulo ang nararapat na kaparusahan. Nang makita ito, muling lumuhad si Xingju sa lupa, kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabi ng may katapatan. Napakatalino ni Xingju. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng mga elder at ng Pavilion Master, masasabi niyang ang mga elder at ang Pavilion Master ay malamang na napag-usapan ang tungkol sa kanyang pagpatay kay Bai Tianyu ng detalyado. Siguradong hindi masyadong mabigat ang parusa sa kanya. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganitong mapait na ekspresyon si Elder Chiwo. Ma'am, buti naman at alam mo ang pagkakamali mo. Naiintindihan ko na ang bagay noon. Bagamat medyo sukdulan ang mga pamamaraan mo, nasa loob ito ng katwiran. Higit pa rito, marami kang naiambag sa aking Yufeng Pavilion. Ang iyong mga kontribusyon ay nakabawi sa iyong mga pagkamali. Hindi lang kita parurusahan, kundi gagantimpalaan din kita. Sa sandaling ito, dahan-dahang sinabi ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion na nakapikit ang mga mata. Nang marinig ang mga salita ng Pavilion Master, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya mapaparusahan, gagantimpalaan din siya. Medyo malayo ito sa inaasahan ni Xingju. Xingju, huwag kang magmadaling maging masaya. Ang ibibigay ko sa iyo ay hindi isang bagay, kundi isang pagkakataon. Kung makukuha mo man o hindi ang pagkakataong ito ay depende sa iyong kakayahan. Nang makita ang excited na hitsura ni Xingju, hindi napigilan ng Pavilion Master na matawa. Pagkataon. Sana makapagpaliwanag ang Pavilion Master. Nang marinig ang mga salita ng Pavilion Master, medyo nataranta si Xingju. Nagmamadali niyang tanong, Senior Brother Feng, dahil si Xingju ay disipulo mo, dapat mong personal na ipaliwanag ang bagay na ito sa kanya. Sa sandaling ito, ang Pavilion Master ay tumingin kay Elder Feng na nakatayo sa gilid. Haha, Xingju, bumalik ka talaga sa tamang oras. Kung babalik ka pagkaraan ng ilang araw, natatakot akong hindi mo napalalampasin ang pagkakataong ito. Nang marinig ang mga salita ng Pavilion Master, bahagyang tumanggo si Elder Feng, pagkatapos ay ngumiti kay Xingju. Sa sandaling ito, ang mukha ni Elder Chiwo ay puno ng galit, ngunit hindi siya nang ahas na ibuka ang kanyang bibig. Walang humpay lamang siyang napabuntong hininga, dahilan para maramdaman ng ibang mga elder na medyo nakakatawa ito. Ang Magical Beast Mountain Range ay matatagpuan sa gitna ng tatlong imperyo. Hindi ito pagmamay-ari ng anumang kapangyarihan, kaya walang kapangyarihan ang may karapatang gumawa ng anuman dito. Bilang resulta, ang Magical Beast Mountain Range ay masasabing ang tanging rehiyon sa silangang bahagi ng Martial Sky Continent na hindi pa na-explore. Kaya, ang Magical Beast Mountain Range ay palaging puno ng misteryo. Noon, ginamit lang ng 4 na dakilang kapangyarihan ang Magical Beast Mountain Range bilang competition ground para sa hunting competition.
Maliban sa hunting competition na ginaganap isang beses bawat 3 taon, ang Magical Beast Mountain Range ay halos palaging walang nakatira. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas, isang mahalagang bagay ang natuklasan sa Magical Beast Mountain Range, na naging sanhi ng pagkawala ng kapayapaan ng Magical Beast Mountain Range. Lumabas na pagkatapos ng hunting competition, ang 4 na dakilang kapangyarihan ay nagkamali sa paniniwala na ang pagkawasak na dulot ni Xingju nang mapatay niya ang Nine-Tailed Fox ay dulot ng isang eksperto. Upang matiyak na ang 4 na dakilang kapangyarihan ay hindi nanganganib, bumuo sila ng isang alyansa at nagsimulang maingat na hanapin ang Magical Beast Mountain Range. Dahil napakalaki ng Magical Beast Mountain Range, ang paghahanap ay tumagal ng 2 taon, ngunit wala silang natuklasang mali. Gayunpaman, 2 buwan na ang nakalipas, ang sitwasyon ay bumuti para sa mas mahusay. Sa wakas ay natuklasan ng 4 na dakilang kapangyarihan ng isang kakaibang lugar sa kailaliman ng Magical Beast Mountain Range. Nang maglaon, natuklasan nila na ito ay talagang sinaunang labi. Gayunpaman, ang labi na ito ay nasa isang selyadong estado. Nang maglaon, tinipon ng 4 na dakilang kapangyarihan ang lahat ng kanilang mga eksperto, na gustong magtulungan upang buksan ang sinaunang labi na ito. Lumabas din sa pag-iisa ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Ipinatawag din si Elder Ji Shui noong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang labi ay isang malaking bagay, at ang bawat kapangyarihan ay nais na makakuha ng ilang mga benepisyo mula dito. At ang mga benepisyong ito ay posibleng makaapekto sa ranggo ng 4 na dakilang kapangyarihan. Pagkatapos nito, sa pagtutulungan ng mga rurok na eksperto ng 4 na dakilang kapangyarihan, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pagbubukas ng sinaunang labi. Gayunpaman, ang nagparamdam sa kanila na walang magawa ay ang mga sinaunang labi ay mayroon pa ring ilang mga paghihigpit, at ang Battle Kings ay talagang hindi nakapasok dito. Sa kabutihang palad, kalaunan ay natuklasan nila na ang mga martial gods ay nakapasok. Kaya, ang 4 na dakilang kapangyarihan ay bumuo ng isang grupo ng mga martial gods upang pumasok sa nalalabi upang tuklasin ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay ang mga martial god na iyon ay hindi nakapasok sa unang antas, at sa halip, nakatakas sila ng may mabibigat na casualty. Nang maglaon, nalaman nila na ang mga sinaunang labi ay puno ng mga hadlang at mga bitag. Bukod dito, napakalakas nila, at napakahirap para sa mga martial god na harapin sila. Noon, ang sitwasyon ay hindi nakapasok ang mga Battle Kings, at hindi nakapasok ang mga martial gods. Kaya, nahulog sila sa isang deadlock. Gayunpaman, ang mga sinaunang nalalabi ay lubhang nakatutokso, at ang 4 na dakilang kapangyarihan ay natural na hindi susuko sa paggalugad dito dahil lamang sa ito ay mapanganib. Kaya, sa ilalim ng mungkahi ng pamilya Nangang, napagpasyahan na ang bawat kapangyarihan ay magpapadala ng ilang Battle Kings upang sugpuin ang hadlang ng sinaunang labi, upang ang mga bitag ay hindi gumana. Pagkatapos, ang bawat kapangyarihan ay magpapadala ng 3 sa kanilang nangungunang mga disipulo upang tuklasin ang sinaunang labi. Bago bumalik si Xingju, sina Li Xiaohan, Li Chanyu, at Xu Changqing ay sumugod na sa Magical Beast Mountain Range sa ngalan ng Yufeng Pavilion. Gayunpaman, kahapon, bigla silang nakatanggap ng ulat mula kay Elder Rayleigh, na nagsasabing sila ay inatake habang papunta sila sa Magical Beast Mountain Range. Xu Changqing ay nasugatan din ng husto, at hindi nakapasok sa sinaunang labi. Kaya, hiniling nila sa Pavilion Master na magpadala ng isa pang disipulo. Nagkataon, kababalik lang ni Xingju, at pagkatapos ng ilang talakayan, ibinigay ng Pavilion Master ang pagkakataong ito kay Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 160, Loversmith. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maglakbay mula sa Yufeng Pavilion patungo sa Magical Beast Mountain Range sa pamamagitan ng pagsakay sa Swift Eagle. Gayunpaman, si Xingju ay personal na pinamumunuan ni na Elder Feng at Elder Shui, kaya tumagal lamang ng ilang araw bago sila makarating sa Magical Beast Mountain Range. Ito ang lakas ng isang eksperto sa Battle King. Ang destinasyon ng Xingju at ng kanyang grupo ay ang maliit na lungsod kung saan sila sumali sa hunting competition. Gayunpaman, kumpara sa panahon na lumahok si Xingju sa hunting competition, ang lungsod na ito ay ilang beses na mas masigla. Sa sandaling ito, hindi pagmamalabas na ilarawan ang lungsod na ito bilang isang dagat ng mga tao. Ang mga taong ito ay natural na mga eksperto na ipinadala ng 4 na pangunahing puwersa. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang inilagay ng 4 na pangunahing puwersa sa mga sinaunang grupo. Pagdating nila sa lungsod, direktang pumasok sina Elder Feng at Elder Shui sa gitnang bulwagan upang makipagkita sa mga elder ng iba pang malalaking puwersa. Pinag-uusapan nila ang usapin ng pagsugpo sa hadlang ng sinaunang guho bukas. Para naman kay Xingju, sinundan niya ang mga elder na namamahala sa pagkain, pananamit, at tirahan sa lugar ng Yufeng Pavilion. Matapos maisaayos ang lahat, si Xingju ay pinamunuan ng isang elder sa tirahan ni Xu Changqing. Dahil narinig niya na si Xu Changqing ay nasugatan ng husto, si Xingju ay medyo nabalisa. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Xu Changqing. Ngayong alam na niya na ang katawan ni Xu Changqing ay hindi pa ganap na gumaling, natural na gusto niya itong bisitahin. Obo-obo-obo. Nang makarating siya sa silid ni Xu Changqing, narinig ni Xingju ang sunod-sunod na marahas na tunog ng pag-o. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Xingju.
Agad niyang binilisan ang kanyang lakad at naglakad patungo sa silid ni Shu Changqing. Creak. Lumitaw ang haggard na figure ni Shu Changqing sa harap ni Xingju. Sa sandaling ito, si Shu Changqing ay nakahiga sa kama na may maputlang mukha. Maging ang kanyang aura ay nakakatakot na mahina. Junior Xingju. Nang mabuksan ang pinto, natuklasan ni Shu Changqing si Xingju. Nang makita niya si Xingju, isang excited na ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang maputlang mukha. Obo, obo, obo. Biglang umubo ulit ng marahas si Shu Changqing, marahil dahil masyado siyang emosyonal. Senior Brother Shu, mabilis na inumin ang pil na ito. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Xingju sa tabi ni Shu Changqing at iniabot sa kanya ang isang Saint Panacea Pill. Ang Saint Medicine Pill na ito ay nagkaroon ng epekto ng pagbuhay sa mga patay, lalo na para sa mga martial gods. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Xingju ay gamitin itong Saint Medicine Pill para gamutin ang mga pinsala ni Shu Changqing. Saint Medicinal Pill. Nang makita ni Shu Changqing ang tableta sa kamay ni Xingju, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi siya pamilyar sa Saint Medicinal Pill na ito. Nang siya ay nasugatan, ang tabletang ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon si Xingju ng ganoon kamahal na tableta. Junior Xingju, salamat sa iyong kabaitan. Nainom ko na itong Saint Medicinal Pill. Sabi ng elder ng Medicinal Mountain Villa, nasugatan daw ang kaluluwa ko. Walang silbi ang tableta. Makakaasa lang ako sa oras para dahan-daang gumaling. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, walang magawang umiling si Shu Changqing. Medyo madilim ang kanyang maputlang mukha. Shu Changqing ay orihinal na isang napakatalino na tao. Sa oras na siya ay nahiwalay kay Xingju, siya ay nakalusot pa sa antas ng isang martial god. Kahit na ang isang martial god ay hindi ang pinakamalakas sa Yufeng Pavilion, si Shu Changqing ay talagang namumukuntangi. Dahil dito, pinadala siya ng Yufeng Pavilion. Gayunpaman, siya ay tinambangan sa kalagitnaan, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Hindi lamang siya makakasali sa paggalugad ng mga labi ng sinaunang panahon, maging ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay maaaring maapektuhan. Paanong siya, isang taong naghahangad ng lakas, ay hindi malungkot? Nasugatan ang iyong kaluluwa. Kahit isang soul replenishing pill ay hindi gagana. Nakikita ito, nagmamadaling nagtanong si Xingju. Ang kaluluwa ay ang pundasyon ng isang tao. Ang pinsala sa kaluluwa ay hindi maliit na bagay sa isang cultivator. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Xiao Chen ay nasugatan din ng husto. Sa oras na iyon, mismong ang soul replenishing pill ng Medicinal Mountain Villa ang nagpagaling sa mga sugat ni Xiao Chen. Sinubukan ko na, walang kwenta. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, walang magawang umiling si Shu Changqing. Nang marinig ang mga salita ni Shu Changqing, naging malungkot din si Xingju. Naiisip niya kung gaano ito kabigat para kay Shu Changqing. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Xingju at nagmamadaling sinabi kay Shu Changqing. Senior Shu, mayroon akong paraan na maaaring gumana. Anong paraan? Nang makita ito, biglang itinaas ni Shu Changqing ang kanyang bahagyang madilim na ulo. Bakas sa mukha niya ang excitement. Senior Shu, tumalikod ka at hayaan mong gamutin kita. Baka makatulong ito. Sabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, hindi nagatubili si Shu Changqing at nagmamadaling ginawa ang sinabi ni Xingju. Naka-cross-leg siya sa yulunan ng kama at tumalikod. Natapos na ni Shu Changqing ang kanyang paghahanda, iniunat ni Xingju ang kanyang palad at marahang idiniin ito sa likod ni Shu Changqing. Kaagad pagkatapos, ang kanyang palad ay nanginag at ang mga alon ng madilim na soul strength ay nagsimulang damaloy sa katawan ni Shu Changqing. Ang ikinagulat ni Shu Changqing ay na pagkatapos nitong damaloy ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan, naramdaman na lamang niya na ang nakakalat na lakas ng kaluluwa sa kanyang katawan ay talagang naghihilom sa napakabilis na bilis. Ang pagbabagong ito ay nagpasigla sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ito ay ang Soul Devouring Art, ang kapangyarihan ng Soul Healing. Sa pag-iipon ng oras, ang kontrol ni Shu Changqing sa kanyang kaluluwa ay umabot na rin sa punto ng pagiging perpekto. Ito ay lalo na para sa paggamot ng kanyang kaluluwa. Lalo siyang nasanay sa paggamit nito. Sa makatuwid, sa ilalim ng kanyang mapanlikhang kontrol, ang kaluluwa ni Shu Changqing, na malubhang na pinsala, ay talagang nakabawi pagkaraan ng ilang sandali. Mas malakas pa ito kaysa dati. Junior Xingju, anong lihim na pamamaraan ito? Masyado bang mahiwaga? Matapos maramdaman na gumaling na ang kanyang soul strength, tinanong ni Shu Changqing si Xingju na puno ng pananabik ang mukha. Hehe, sikreto. Patungo sa kultura ni Shu Changqing, bahagyang ngumiti si Xingju at pabirong sinabi. Haha, hindi talaga simple si Junior Xingju. Sa madaling salita, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Napakatalino ni Shu Changqing, natural na naiintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Xingju. Kaagad pagkatapos, hindi na siya nagtanong pa at magalang na nagpasalamat sa kanya. Senior Shu, sa relasyon natin, tinatrato mo ako na parang outsider. Nang makita ito, tila medyo hindi nasisiyahan si Xingju. Haha, mali ako, okay. Matapos makita ang hindi kasiya siyang tingin ni Xingju, tumawa si Shu Changqing. At this moment, sobrang excited na talaga siya.
O tama, Senior Shu, saan ka inatake? Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naisip ni Xingju ang bagay na ito at nagmamadaling nagtanong. Papunta iyon sa Magical Beast Mountain Range. May 4 na tao ang umatake sa amin, 3 martial gods at 1 battle king. Buntong hininga, ang lahat ng ito ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Sina Junior Xiaohan at Senior Li Chanyu ay nagawang sugpuin sila, at ako lamang ang nasaktan ng mga ito. Kung hindi, hindi sila nakatakas. Sa pagsasalita hanggang dito, tila nahihiya si Xu Changqing. Hindi lamang ang talento ni Xu Changqing ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili ay napakalakas din. Ngayong nakatagpo na siya ng ganoong insidente, natural na dumanas siya ng psychological blow. 4 na tao, 1 battle king at 3 martial gods. Ito kaya ay gawa ng ibang puwersa. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Xu Changqing, bahagyang itinaas ni Xingju ang kanyang kilay at sinabing may pag-aalinlangan. Sai, nahulaan din namin na gawa iyon ng ibang puwersa. At saka, naramdaman din namin na malaki ang posibilidad na mga taga-Netherhall iyon. Dahil hindi nagtagal dumating sila, at dumating din sila kasama ang 4 na tao. Gayunpaman, hindi sila gumamit ng anumang martial skills ng Netherhall nang umatake sila. At saka, tinakpan nila ang kanilang mga mukha. Kaya naman, wala tayong ebidensya at maaari lamang nilang lunukan ang pagkawalang ito sa katahimikan. Sa pagsasalita hanggang dito, si Xu Changqing ay walang magawang bamantong hininga. Ang Netherhall, mabuti, napakahusay. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xu Changqing, ang ekspresyon ni Xingju ay agad na naging malamig, at isang hindi nakikitang nakamamatay na aura ay kumalat. Si Xingju ay walang magandang impresyon sa Netherhall sa simula, at sa pagkakataong ito, talagang naglakas loob silang salakayin ng mga tao mula sa Yufeng Pavilion. Higit pa rito, sa mga taong inatake, ang isa ay isang nakatatandang kapatid na may magandang relasyon, at ang isa pa ay ang babaeng pinakamamahal niya. Ang dalawa pa ay may mabuting pakikitungo sa kanya, sa makatuwid, masasabing labis na galit si Xingju sa sandaling ito. Bukod dito, palihim na siyang nakapagdesisyon sa kanyang puso. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na babayaran niya ang 3 disipulo ng Netherhall sa isang masakit na halaga. Bang! Kuya Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumukas ang pintong mahigpit na nakasara, at kasabay nito, isang boses na parang wind chime ang umalangaw mula sa pinto. Matapos marinig ang boses na ito, ang orihinal na nakamamatay na mukha ni Xingju ay agad na naging masaya. Kaagad, nagmamadali siyang tumingin sa pintuan, na puno ng pag-asa. Sa sandaling ito, sa pintuan, mayroong isang cute na batang babae na nakasuot ng isang gintong robe na may isang walang katulad na dalisay na hitsura. Nakatingin siya sa kanya na may matamis na ngiti, at ito ang Li Xiaohan na matagal nang hinahangad ni Xingju. Xiaohan. Matapos makita si Li Xiaohan, puno ng pananabik ang mukha ni Xingju. Kaagad, humakbang siya patungo sa pinto at hinayla si Li Xiaohan sa kanyang yakap. Dinaikit din ni Li Xiaohan ang yakap ni Xingju na parang munting ibon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Xingju, at ang kanyang maselang mukha ay puno ng kaligayahan. Matapos makita ang pagiging sweet nilang dalawa, si Xu Changqing ay nagmamadaling bumaba sa kama at mataktikang lumabas ng kanyang silid. Bukod dito, tinulungan pa niya si Xingju na isara ang pinto. Hehe, Junior Brother Xingju, ang swerte mo talaga sa mga babae. Naiinggit si Xu Changqing, kahit na siya ay lubos na naantig sa isang walang katulad na babae tulad ni Li Xiaohan. Junior Brother Xu, bakit ka lumabas? Nang si Xu Changqing ay lumabas ng silid, isang boses ng babae ang tumunog mula sa hindi kalayuan. Paglingon, ito ang numero 1 disipulo ng main pavilion, si Li Chanyu. Nang lumakad si Li Chanyu palapit, itinaas niya ang kanyang kilay at hindi makapaniwalang sinabi. Naka-recover ka na sa iyong mga sugat. Oo, salamat sa secret technique ni Junior Brother Xingju, naka-recover ako. Matangkad na ngumiti si Xu Changqing. Xingju. Nandito siya. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xu Changqing, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Li Chanyu.